Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 52 hanggang 56 na nagpapatuloy. Dahil nakikita ni Kelly na hindi kinakabahan ng ating bida, alam nito na may balak siya, tama daw hula nito. Gagamitin ni Liu Ping ang kakayahan niya sa sasakyan. Hinawakan niya ito, at biglang nagkaroon ng patalim yung sasakyan. Sabay inararo ang mga aswang. Napaisip si Long Suwan, pambihira daw kakayahan ni Liu Ping. Napahanga naman sa kanya yung matanda. Umakyat na rin ang mga aswang sa bubong ng sasakyan. Pagkatapos ay lumabas sa taas ang ating bida para makipaglaban. Nakita siya ng mga netizen nasa taas ng sasakyan. Nasisiraan na daw ito ng ulo, gustong magyabang na sobrahan sa tapang. Sinabi ni Kelly sa kanya na kailangan nitong magpasikat sa harap ng maraming netizen. Itinuro nila na makakagat na siya, sabay kumilos ng mabilis. Hiniwa yung papalapit na aswang. Namangha tuloy sila sa ating bida. Aatake yung isa sa likod. Hinati niya ito sa dalawa. Mayroon ulit aatake sa likod. Pinatay niya ito. Namangha na naman sila. Tumutunog na ang taas ng pampasaherong bus. Inakyat na rin ito ng mga aswang at humihingi sila ng saklolo. Nasira ang mga bintana, at nakapasok yung ibang aswang sa loob. Nagbigay ng misyon si System, iligtas daw niya ang mga tao sa pampasaherong bus. At ginamit ng ating bida ang mahiwagang kamay na bakal. Humaba ito na parang lubid papunta sa bus. Sa kanya hinela ang sarili. Humihingi ng tulong ang mga babae kasama ang bakla. Pati si Wang Jun ay takot na takot. Dumating ang ating bida, sabay pinakain ng sandata sa aswang. Nagtitilian na yung mga babae kasama na yung bakla. Pinagmumura naman siya ni Wang Jun, pasikat daw ito. At nakipaglaban na si Liu Ping sa maraming aswang. May papalapit na aswang sa magjowa. At itinulak ni Wang Jun ang jowa nito para mailigtas ang sarili. Nalungkot naman si ex-girlfriend. Dahil iniwan siya ni Wang Jun, abala naman ang ating bida sa pakikipaglaban. Bago nila makain si ex-girlfriend ay sumabog ang ulo nila. Nagulat tuloy sila. Si Long Suwan lang pala na tumulong sa kanila. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pagpuksa sa mga aswang. Yung isang sasakyan na machine gun ay napasok ng mga aswang. May nagbukas ng pinto at inatake si Wang Jun sa likod. Habang tumatawa yung aswang, nagsabi si squad leader na malapit na silang makalabas. Nakalagpas na sila sa mga aswang. Natapos rin ang misyon kay System, 11 katao ang ligtas, kaya may 1,100 puntos ito. Sabay nilapitan ng mga babae si Liu Ping para magpasalamat. Mga teacher pala ang tatlo. Kinuyog nila ang ating bida at pinaghahalikan. Habang nakatingin ang isa sa mga aswang, napansin niya ito na parang kakaiba sa lahat. Kinagabihan, nagtagay sila, nagsimula silang mag-inuman. Sayang daw dahil wala silang pagkain na pangpulutan. Nagsabi naman si Liu Ping na may pagkain siya na pwedeng pulutin. Sabay naglabas ito ng maraming delata. Bihira lang daw sila makakain ng ganito na may karne. At nasarapan sila ng husto dito. Kalagitnaan na ng gabi, bukas pa rin ang ilaw ng sasakyan. Nagpupuyat si Kelly sa pag-computer. Iniisip niya kung balak nakawin ni Zheng Changson Tambaloslos ang kanyang project. Napabuntong hininga siya at iniisip kung anong ginagawa ng ating bida. Kasalukuyan naman itong iniipit ng dalawang malalaking kokomelon. Masaya silang nagiinuman. Nagustuhan ng mga netizen ang delata na bigay ni Liu Ping sa kanila. Binalaan siya ni Uncle Fu na huwag magpakita ng maraming yaman dahil pwede nitong ikapahamak. Tinanong nito kung anong ibig sabihin ni Uncle Fu. Sinabi nito na maaring may mag-target sa kanya na masamang loob dahil sa dala nitong yaman. Nagpaalam naman ang dalawa sa mga kainuman nila gaya ng laging nangyayari, may alak may balak. Pumasok na sila sa kwarto. At pareho silang lasing, sabay humiga na sila sa kama. Sinabi ng teacher na hindi na nito kaya ang naramdaman niyang libog sa katawan. Sumagot si Liu Ping na wag daw dito dahil nakakahiya sa mga kainuman. Umiiyak tuloy yung babae dahil ayaw siyang pagbigyan. Kinausap naman siya ng ating bida na wag na itong umiyak, dahil pagbibigyan niya daw ito kung anong gusto nito. Biglang lumabas yung dalawa pang babae, gusto rin nilang magpadilig. Sinimulan na nilang ituturuan. Napasabi na lang ito ng dahan-dahan lang sa pagkain. Pinagtatluhan nila ang kawawang si Liu Ping. Tinuruan nila ito ng sabay-sabay. Mabilis na ubos ang lakas ng ating bida. Kaya hindi niya napasaya ang tatlo, at sa second rounds pinakita na nga ating bida, gaano siya kagaling bumembang, mala Viva Max ang galawan, wala siyang katulad hayop sa laman. Sa kabilang banda naman kabilugan ng buwan, revolver isa lang walang laman, sabay itinutok ni Long Suwan sa kanyang ulo, balak nitong magpakamatay. Bahala na daw si Batman, sa kasamaang palad ayaw pa siyang kunin ni Lord, biglang may narinig siyang yabag ng tao, pinuntirya niya ito. Nakita niya si Wang Jun na sinisilipan si Kelly. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya mukha aswang, sabay na wala na parang bola. Nagtaka tuloy sa kanya si Long Suwan. Pagkalipas ng 1 oras tinipon nila ang lahat.
Nagreklamo mga netizen dahil naalimpungatan sila bakit daw sila Jenising masama daw ito sa kalusugan, may natanggap daw silang chismis na isa sa mga tao ay infected sa aswang, sabay itinuro ni Liu Ping si Wang Jun, hindi naniwala ang mga netizen isa daw itong kasinungalingan. Tinutukan sila ng mga sundalo wag daw silang gagalaw, tinanong naman ni squad leader kung totoo ba ang chismis, sumagot ito na sigurado siya sa marites na nakalap niya. Pumagit na naman ng ex-girlfriend ni Liu Ping sa kanila gusto lang daw makaganti ng ating bida sa ex nito. Tinutukan naman ito ni Long Suwan wag daw magpabida. Namumula na si Wang Jun magiging aswang na ito. Lumabas na ang totoong kulay nito isang aswang. Sabay tinusok ito sa ulo ng ating bida wala daw makakapigil sa kanya kung sino ang gusto nitong patayin. Nang hamon nito kung may papalag sa kanya. Nagpanik naman sila dahil sa ginawa ni Liu Ping, mamamatay tao daw ito. Nagsisisi din ang ating bida bakit niya naging jowa ang bubong babae, hindi pa pala patay ang aswang na si Wang Jun, kinain niya ang ex-girlfriend habang pinagbabaril sila ng mga sundalo, magaling daw ang ginawa ng ating bida, hindi daw siya nagmamayabang para sumikat. Wala na daw makakapigil sa kanya dahil naka-move on na siya, napahanga niya si Kelly sa mga salita niya, may napansin nito, bigla siyang nagalit dahil may nakalagay sa bulsa nito. Panty ng isang babae wala na itong kawala at napaghahalataan tuloy na fuckboy. Binugbog siya ni Kelly dahil babaero daw ito. Sa sumunod na araw, mapayapa silang naglalakbay habang nilalasap ng ating bida ang sariwang hangin. Niyaya niya ang tatlong teacher na sumali sa bahay ni Lolo pero hindi ito pumayag sayang daw may only bembang sana siya sa kanila. Umakyat naman si Uncle Fu at ang apo nito sa taas ng sasakyan. Marami daw alam si Uncle Fu saad ng ating bida. Habang naglalaro sila ng apo nito, ipinagyabang niya na isa siyang researcher ng pamahalaan, namangha tuloy si Liu Ping, kalbo daw ang lolo sabi ng apo nito sabay sinaktan ni lolo ang apo niya, at sa wakas natano na nila. Ang North Caloocan Camp kasalukuyan inaayos ang flood control, samantala sa gubat kung saan bumembang ng tatlo ng sabay ang ating bida, ang bangkay ng ex-girlfriend ni Liu Ping, biglang nabiyak ang ulo ng aswang at may lumabas na uod pumasok sa katawan ni ex-girlfriend, pagkatapos ay bumangon ito. Ang ud pala ang ika-6 na apostoli na si Unite, pumapasok na sila sa North Caloocan Base, napakakapal daw ng dingding, sabay may tumawag sa ating bida. Nagpaalam na sila sa isa't isa at pwede daw bumisita ang ating bida para makabembang, nagpaalam din ng maglolo sa kanya. Naiisip niya maganda raw mamuhay sa lugar na ito, sabay may homarang sa kanya. Siya daw si Direktor Buang ng Science Research siya ang taga-quarantine ng mga infected na tao at sasakyan kukunin nila ang sasakyan at baril nito at papalitan nila ng NFA rice, nagulat tuloy silang lahat. Sinabi ni Liu Ping na may kaibigan siyang official na sundalo at may pagkain din sila kaya padaanin daw sila. Wag daw nagmamalaki ito na may kakilala na sundalo dahil mas mataas sila dito na taga-science research, hindi daw maganda mamuhay dito dahil may mga kupal. Naasar tuloy yung isang netizen at balak siyang suntukin, tumawa lang ito, at binaril ng sundalo yung netizen. Nagulat na lang ang lahat pinalabas niya na infected yung netizen ng laban kaya binaril nila. Lumabas naman si Kelly sa sasakyan at na-inlove sa kanya si Direktor Buang. Binigyan niya ito ng lagay na sigarilyo, isang Marlboro na bihira na makahanap ngayon. Pagkatapos ay umakbay siya kay Kelly kailangan muna niya itong madiligan ng isang gabi, pinutol ng ating bida ang kamay nito, nagulat tuloy siya. Pinagtatawanan naman ito ng bata, umiiyak na ito dahil sa sakit, makakasira daw ng bansa ang ganda ni Kelly saad ni Liu Ping. Humingi naman ito ng pasensya hindi niya daw alam na ganun ang mangyayari, nag-utos naman si Direktor Buang na patayin sila. Pinapapasok ng ating bida si Kelly sa sasakyan sabay naghanda sila sa laban, bumaba yung bata at sinipan ng flying skate sa mukha si Direktor Buang, sabay nadulas, natambas sa harap ng sundalo, babarilin na nila ito. Ginamit naman ni Liu Ping ang kamay na bakal, minagnet niya yung baril napawaw na lang yung bata, tama daw ang hinala nito isang mutant ang ating bida. Napatanong na lang si Direktor Buang, gusto nitong malaman kung totoong mutant si Liu Ping, nagpakilala naman ang batang si Bengbeng F-level membro ng Mutant Association isa sa 4 na malaking puwersa sa North Caloocan Base, kaya padaanin daw nila ang bagong membro nila, nalaman nila na membro pala ng Mutant Association ang hinarang nila. Kaya pinadaan nila ito dahil takot sila dito, sa wakas daw makakadaan na ang ating bida, dadalhin daw sila ni Batang Bengbeng sa tutuluyan nila. Tinawagan naman ni Director Buang ang Dragon Gang magpapatulong ito sa kanila na turuan ng leksyon ng ating bida, nagpakilala naman sa isa't isa ang dalawa. Tinanong ni Batang Bengbeng kung ano ang kakayahan nito nagsabi naman ito na kaya niyang eye magnet ang bakal gamit ang kamay na bakal, si Liu Ping naman ang nagtanong dito.
Kaya daw niyang magpagalaw ng mga maliliit na bagay. Ipinagmalaki ni Batang Bengbeng ang lawak ng North Caloocan Camp kasya ang 134 na milyon katao. At nahahati ito sa tatlo. Una, ang pangmayaman lang mga matataas na opisyal at bigating tao ang nakatira. Pangalawa, ang gitnang sentro kung saan ginagawa lahat ng produkto at kalakalan mga trabahador. Dito rin nakatira mga sundalo, may mga kaya sa buhay. At pangatlo, kung saan dinadala mga bagong survivor bagong pasok sa base at tirahan ng mga mahihirap. Sumali daw ito sa Mutant Association dahil may ayuda rin siyang matatanggap. Bukas na lang daw saad ni Liu Ping, sumakay na daw sila sa sasakyan. Papunta na sa tutuluyan nila, o mandar na sila. Pinakilala naman ni Liu Ping ang mga kasamahan niya. Tuwang-tuwa si Batang Bengbeng dahil sa napakalaking cocomelon ni Kelly. Kaya pala daw laging nakatingin si Liu Ping sa didi nito. Napansin naman nito, ang mga nadadaanan nila na mga bata gutom na walang makain, mga babaeng naging pokpok para lang sa pagkain, at mag-asawa pinagpalit si Mrs. sa pagkain. Nakakalungkot daw pagmasdan pero kapag nagpakita siya ng pagkain ay magkakagulo ang lahat. Tama daw si Uncle Fu. Dinamayan siya ni Kelly at sinabing wag malungkot, mabait daw ang ating bida dahil iniligtas siya nito. Sabay naramdaman nito sa likod ang malabundok na suso. Nagsabi si Liu Ping na hindi naman daw pangit ang lugar na tutuluyan niya. Hindi daw sabay itinuro ito. Mga pinatayong tent lang pala, na walan tuloy ng gana ang ating bida. At dito nagtatapos ang Kabanata 52 hanggang 56. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.